So let's move on to the next topic, meeting children's need. Why it matters. Children's needs shape growth, learning, and behavior. Responsive care builds trust and motivation. Holistic supports leads to lifelong well-being. Physical needs. Basic survival needs like food, shelter, clothing, rest, and healthcare. When we say physical needs, so dito napapasok yung mga kinakain natin, yung tahanan natin, yung sinusuot natin, and yung tamang pahinga na kailangan natin upang maging malusog pa rin yung pangangatawan natin. Emotional needs. Love, security, acceptance, and opportunities to express feelings. So dito naman papasok kung paano ka mahalin ng pamilya mo, kung paano ka bigyan nila ng assurance or security para magkaroon ka ng oportunidad upang ma-explore mo pa yung sarili mo or ma-express mo kung ano yung nararamdaman mo. Social needs, interaction with peers and adults, belonging, cooperation, and communication. Kapag sinabi naman na social needs, dito is kung paano ka makipag-socialize sa ibang tao or kung paano ka makisama. So dito is tinatahak or parang ine-expand natin kung paano tayo makipag-ugnayan sa mga ibang tao or paano tayo makipag palitan ng mga idea natin. Next is cognitive needs. Opportunities to think, explore, solve problems, and learn new skills. So kapag sinabi namang cognitive needs, dito napapasok kung ano yung mga iniisip natin. And so dito is kailangan nating mag-explore and dito natin makikita yung sarili na natin na kaya na nating i-learn or kaya na nating matuto ng mga ibang mga skills na kailangan nating matutunan. And last is moral and spiritual needs. Understanding right from wrong values, purpose, and communication to beliefs or culture. So dito naman is kung dito papasok yung um, dapat alam na natin kung ano yung tama at mali. Siyempre, mga college student na tayo, so dapat alam na natin kung ano yung ginagawa natin. And also, yung values natin, yung purpose, and kung paano tayo makipag-communicate sa mga beliefs ng iba't ibang culture. Primary needs are the most basic and essential requirements for a child's survival and well-being. So dito sa primary needs, ang sinasabi lang dito is ito yung parang pinakamahalagang requirements or kailangan ng isang children upang mabuhay. Food and nutrition. Access to healthy meals that support physical growth and brain development. So dito sa food and nutrition is dito napapasok kung ano yung mga tinitake nating mga pagkain, kung proper nga ba, kung sapat nga ba sa isang tao na kumain ng ganong ano. Syempre dito is ang pagkain natin ng mga masusustansya is nakaka-epekto rin sa ating pangangatawan. And also, nadidevelop din nito yung pagiging mautak natin and physical growth, lalakas yung pangangatawan natin. Shelter and clothing. A safe place to live and appropriate clothing for protection and comfort. So dito sa shelter and clothing, kapag sinabi nating shelter, dito is yung tirahan natin kung saan tayo namamalagi. And kapag clothing naman, ito yung mga clothes na sinusuot natin or yung mga comfortable na kailangan nating suotin ng mga damit. Safety and protection. Freedom from harm, abuse, or danger, feeling secure in their environment. So dito sa safety and protection, dito is dapat yung bata is may freedom siya sa mga abuse or sa mga danger na mararanasan niya. So dapat dito is ipapil natin sa isang bata na safe siya and secure siya sa atin or and also sa surroundings natin or sa environment. Next is health and hygiene. Access to medical care, clean water, and hygiene practices to prevent illness. So dito is papasok na dito yung kung paano natin pangalagaan yung katawan natin. For example, is may nararamdaman na tayo. So dapat is mag-take na tayo ng kailangang gamot and also magpa-check na tayo sa mga professional like doctor, ganon. And also dito napapasok yung clean water, yung iniinom natin and yung kung paano natin pangalagaan yung katawan natin. Next is rest and sleep.
Sufficient sleep and rest to restore energy and support emotional regulation. Kapag sinabi nating rest and sleep, ang ibig sabihin lang neto is kung yung sa pagtulog natin dapat sapat siya, dapat mga 8 hours kang tulog. And also dito sa pagpapahinga natin or pagtulog natin is dito natin na-restore yung energy na nawaldas natin sa buong araw. And kahit naman sino is kailangan ng proper na sleep. Kahit tayong mga college student, syempre kailangan natin ng proper sleep para magkaroon tayo ng another energy sa next day na tatahakin natin.